po ang inyong reaksyon sa sinasabi po ni Honorable Senate President Francis Escudero na doon sa reaksyon niya no, sa sinasabi ni Presidente na kayo sa Kongreso hindi na pwede yung ganyang uri ng budget. No? Basically, sinasabihan sila na no, wag yung babuyin yung budget. No? Ang sabi niya, hindi, talagang ang power pa rin. Ha? Kasalanan ba ng mga senador at kongresista? Kung gusto naming baguhin ang inyong budget, after all, the power of the purse ay nasa Kongreso. Ano niyo masasabi doon, ma'am? Tama naman po yun. Totoo po yun, Manong Ted, na ang power of the purse ay nasa Kongreso at talagang may kapangyarihan sila na i-review at i-realign ang budget. Pero yung proseso na yan ay naka-anchor sa prinsipyo ng accountability. Kung baga, sinabi ng executive, ito yung proposal natin, ang trabaho ng legislative ay to check, nagagawa niyo ba talaga yung trabaho? Tama ba yung budget na sinusulong nyo? Kasi halimbawa, nung panahon sa Kongreso din, dyan natin natuklasan yung confidential fund. At dyan din nagbawas ng mga budget sa iba't ibang ahensya dahil ayaw umattend ng mga principal ng agency na to. Halimbawa, Office of the Vice President, so natanggalan ng budget. So yun po yung process of accountability. Kaya nga lang, dahil sikreto itong BICAM na to, nawawalan ng accountability. Kaya ang tugon dito, kasi ang binanggit ng Presidente, kapag hindi aligned ang GAB, yung proposed budget, at ang NEP ay i-veto niya ito yung kabuuan at mag-reenact na lang tayo ng budget. Parang for me, medyo mali po ata yun dahil ang tingin kong solusyon dito ay yung BICAM dahil kailangan nga may power of oversight naman talaga ang Kongreso para himay-himayin at tingnan at i-check kung tama ba ang budget. Pero kung may open BICAM tayo, at least kasama ang publiko sa pag-check na to at kung hindi nga nag-agree yung Presidente, baka naman hindi dapat yung full veto of the budget but item veto ang kailangan nating tingnan. So kailangan pa rin pong irespeto yung role ng executive at yung hiwalay na role ng legislative in terms of the budgeting process pero dapat mas transparent at accountable sila. Opo. And with all due respect kay Mr. President, Sir, Ma'am, Professor, if you're going to reenact the 2025 budget, in case lang, you are reenacting a corrupt budget pa din. Tama po, Manong Ted. At zero budget ang PhilHealth dyan, so hindi naman po tayo Yes. papayag. At kapag reenacted budget, parang ginawa mo naman pork barrel yan ng buong executive kasi supposedly, Yes, ma'am. karamihan dyan ay na-implement na, Uh-huh. discretionary naman yan ng executive. Opo. So And yes, ayaw din po natin ng yes, ma'am. And reenacted in the budget. history of the Philippines, dalawang reenacted budget, if I remember right, no, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nung una, Yes. ayaw kasi nga parang mali, parang hindi pa pwede 'yon. Na-reenact, no? Tapos naulit siya kasi nga ang sarap pala ng reenacted budget. Dahil binibigyan mo ng kapangyarihan ng presidente na siya ng mga siwa sa buong pera ng bayan kasi nga, reenacted eh. Nasa iyo na ang puder, di ba, ma'am? Tama po kasi halimbawa sa 2025 budget, halimbawa may nakalagay 10 computer. Binili mo na yung 10 computer na yun sa 2026. For 2026, kung gagamitin mo ulit 2025 budget, may power ka na to realign. Kasi nagawa mo na yun and it becomes very, very discretionary at the executive level. So hindi rin po tama yun. Kaya lang Manong Ted, may babanggitin ako, sorry. Regarding the 2025 budget, yung reenactment niya, very problematic nga at hinihintay pa rin natin yung Supreme Court Yes, to ma'am. make a decision on the constitutionality of the 2025 budget. Medyo gusto ko lang po respectfully kanampagin ng Supreme Court dahil August na. August na, matatapos na ang taon. Kung magdidesisyon po kayo at kung sa constitutionality ng budget, baka naman kung tapos na yung taon, moot na po. Wala nang relevance, nagastos na yung pera. Napakahalaga ng mga provision na pinaglalaban natin sa constitutionality ng 2025 budget. Kaya sana naman po kung kayang mag-draft ng 5 araw ng desisyon ng mga urgent ay maramdaman din at ma-realize ng Supreme Court na urgent Opo. din yung constitutionality ng 2025 budget.